Good day, sir. So, the novel book that I have chosen to read is this, It End With Us by Colleen Hoover. This book was published on year 2016 month of August. The theme of this book is a romance. So, if you're asking why my surroundings is something like this, because I want to feel the story, the whole story of this book. So let me start to share my insights. So ayun, from my previous experience, my previous feelings when I am reading this book. So I'm going to start in my favorite character. So ayun, before I start to introduce my favorite character, let me share a bit of story before I start. So, ayun. Nung una, si Ryle ang nakilala ni Lily Blossom sa rooftop ng apartment. And Ryle is a surgeon, doctor. He's a gentleman, and I like his attitude. He's loyal and very patient. And until dumating yung time na pakonti-konti ay nadidevelop niya yung feelings niya kay Lily Blossom. And the one thing na nagustuhan ko kay Ryle is yung pagiging patience niya and yung willingness niya na ipakilala yung sarili niya sa mother ni Lily Blossom. And ayun, hanggang sa dumating yung part na nagkagustuhan sila and they are in a relationship na. Then after that, habang tumatagal, yung kinasal na sila, and dito na nangyari yung mga bagay na hindi ko inaasahan. Yun na yung nasaktan ni Ryle si Lily Blossom. And ang masama pa is, sabihin natin it's an accident, pero naulit siya ng 2 beses. So bali 3 beses nasaktan ni Ryle si Lily Blossom sa iba't ibang paraan. So ayun, as I am expecting na ang magiging favorite character ko talaga dapat here is si Ryle. But yeah, this story is very tricky and there's a lot of twists. That's why, ayun, hinintay ko talaga na tapusin yung buong story ng libro na ito hanggang sa ma-realize ko na yung unang taong parang sabihin ko ng kinakaayawan ko is yun pa pala yung magiging pinaka gusto kong character. So this is Adam. Who's Adam? Adam. I'm sorry, Atlas. Who's Atlas? So siya po yung isa siyang homeless guy na nakilala ni Lily Blossom nung high school pa siya, and may nangyari sa kanila, and that thing na may nangyari nga sa kanila, pero gusto nila isa't isa, pero nga dahil nga sa bata pa sila. So based on my perspective, parang nasa isip ko na hindi matinong lalaki yung, hindi tamang decision yung ginawa ni Atlas since homeless din siya. Pero ayun, yung part na yun, it made me realize na dapat hindi ako humusga sa isang pagkakamali or something na hindi naman nila dapat ginawa ng una. Hindi pala ako doon dapat bumase. Na-realize ko rin yun sa story na hindi ko dapat hinuhusgahan agad, lalo na kung hindi ko pa alam yung pinaka-ending ng story. So yun, ang pinaka naging favorite kong character dito, si Atlas. Bakit si Atlas? Kasi yun nga, after 8 years, dati ay homeless siya until dumating sa part na he owned a restaurant, and dun na-meet niya ulit si Lily Blossom. And ayun, something na I was impressed since
a lot of improvement na dati homeless, tapos ngayon tignan natin napaka yaman na niya. And one factor pa is dati muntikan na siyang mapatay ng papa ni Lily kasi nga nahuli sila noon na may ginagawang something. But yeah, tignan naman natin napakaganda ng improvement, and after a year, a lot of year, this is what happened. Nagsumikap siya and naging mayaman siya. And so yun, siya yung naging pinaka-favorite character ko, si Atlas. So now, ano nga ba yung pinaka naging favorite part ko ng story? So ito yung gaya nga ng sinabi ko kanina, nung sinaktan nga ni Ryle si Lily Blossom, and ayun, na-disappoint nga ako. And yun pa yung part na pumunta si Lily Blossom kasama si Atlas sa hospital nun. Then ayun, ang nangyari, buntis pala siya. Pero ang pinaka nagustuhan kong part dito ay yung part na nung naisilang na ni Lily Blossom yung bata, and andun nga yung presence ng daddy niya, which is si Ryle. And ayun, nasa isang higaan sila and masaya. And itong part na to, akala ko talaga papatawarin, and akala ko talaga magkakabalikan pa si Lily Blossom and si Ryle. Kaya ito yung pinaka naging favorite part ko. Maybe because it's a twist again. Na-trick na naman ako. This story is very tricky. Akala ko magkakabalikan naman sila, pero yun hindi pala. And kaya ko rin siya naging pinakagustong part, since yung decision na ginawa ni Lily Blossom ay talagang tama lang, na hindi niya balikan si Ryle. So ayun, kaya yun yung pinaka nagustuhan kong part ng story. And may isa pa akong masasabi here, like yung sa pinaka end ng story ay before that, so based nga sa title na It End With Us, noong una ay akala ko rin na yung It End With Us ay about lang sa kanila ni Atlas, na magiging sila rin sa dulo. Akala ko yun yung ibig sabihin ng title. Yung pala hindi rin, napaka-tricky talaga. So ang title na It End With Us ay patungkol pala ito sa It End With Us, It End With Lily Blossom and her daughter. So tumutukoy yung pinaka-title ng story sa kanilang dalawang mag-ina, kasi nga hindi na niya binalikan si Ryle, and she asked Ryle for a divorce. So ayun pala yung ibig sabihin ng title ng It End With Us. Then yung pinaka last part, I really like this part because si Lily Blossom, she met again with nagkitang muling sila, pinagtagpo muli sila ni Atlas sa isang lugar. Napakagandang pagkakataon, dahil ang part na ito ang isa rin sa nagustuhan ko, dahil dito pumapasok yung jury na dito yung nag-usap sila at tinanong ni Atlas si Lily kung sila pa ba ni Ryle, and hindi daw. And Lily asked back to Atlas kung meron na bang, or kung nag-commit na ba si Atlas with other girls, pero hindi. Ang sabi niya magkakaroon pa lang. And tinutukoy dito ng story na possible na baka maging sila ulit, baka magkabalikan sila ulit, like yung pinaka first love niya nung high school, first kiss niya nung high school. And ayun, na muli nga sila ulit pinagtagpo, ay baka maaaring maging sila muli, dahil nga hindi naman pinakita o hindi naman nakalahad sa mismong storya ng libro na ito na naging sila ulit. Pero sa pinakadulo ng kwento, dito papasok yung teorya na sinasabi ko, na talaga bang, kasi ang title na ito pwedeng hindi lang, dahil nga ito ay pinakapatungkol sa kay Lily at sa kanyang anak, ay maaari pa rin tong mag-fall kay, gaya nga ng inisip ko kanina, na akala ko kay Lily at kay Atlas. So possible pa rin yon. So instead nga na bakit nga nasabi ko na hindi talaga para kay Lily and Atlas yung
title na ito dahil nga para lang sa kay Lily at saka sa anak niyang It End With Us. Kasi sa pinakadulo ng video, I realize na should I consider na It End With Us or should it be It Start With Us again. So, ayun. Yun lang po. That's all. Thank you.